Kabanata 4431. Natigilan si Soren, saka ngumisi. Minamaliit kita, Sir York. Bumalik tayo sa negosyo, kung gayon. Nabura na lahat ng bakas mo sa pangyayari ni Marlon. Gayunpaman, kailangan pa rin nating ipaliwanag ang sitwasyon ni Anthony. Anong iniisip mo? Sa puntong ito, hindi ba pwedeng bigyan mo na lang ako ng Good Citizen Award? Tanong ni Harvey. Naningkit ang mga mata ni Soren, saka siya tumawa. Sa tingin ko ay hindi sapat iyon. Tama si Harvey na minindigan para sa kung ano ang nararapat. Gayunpaman, magkakaroon ng lubos na pagtatalo kung pumunta siya sa korte ng makatarungan. Dahil gusto niyang iligtas ang dating asawa. Kahit si Soren ay hindi maglakas loob na bigyan siya ng Good Citizen Award. Nang makita ang mapait na ekspresyon ni Soren, napangiti si Harvey. Kalimutan mo na yan. Hindi na kita pahihirapan, Anya. Harapin mo na lang ang kaso ayon sa nararapat. Ibibigay ko sa iyo ang aking buong suporta. Kailangan mo ba akong kumuha ng isang tao para piyansahan ako? Humihingi ng tawad si Soren. Inayos ko na yan para sa'yo. It's good enough na hindi ka nagalit dito. Natural, alam ni Soren kung gaano kahalaga si Harvey. Kahit pa walang ingat na dinala siya rito ng kanyang mga nasasakupan para sa investigasyon. Para sa kapakanan ng mga legal na pamamaraan, si Soren ay walang pagpipilian kundi ang pananatilihin si Harvey ng kaunti pa. Ayos lang. Handa lang akong makipagkaibigan sa mga katulad mo. Hindi kikilos ang mga tunay na opisyal ng gobyerno ng kanilang damdamin. Hindi naman nagalit si Harvey, at tinapik niya ang balikat ni Soren bago pumirma sa kanyang testimony paper. Pagkatapos, lumabas siya ng police station kasama si Soren. Isang Lamborghini ang nagpakita kaagad pagkatapos. Namilog ang mga mata ni Harvey nang makita ang pamilyar na plaka. Tila, nakuha ni Soren si Kyrie upang piyansahan muli siya. Mas pinagkakaguluhan ako ng bastard na ito. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas si Kyrie. Nakasuot siya ng maikling Givenchy black dress at Gucci sunglasses. Ngumiti siya kay Harvey at tinanggal ang kanyang salaming pang-araw, na ipinakita ang kanyang alindog. Regular ka ba dito, Sir York? Nagkibit balikat si Harvey. Ayokong sumama, pero kailangan ko man lang makipagtulungan kung may gusto, di ba? Napatingin si Kyrie kay Soren. Don't tell me ikaw din ang naglabas kay Marlon. Sinama ng tingin ni Harvey si Kyrie. Ano ang iyong ipinahihiwatig? Napangisi si Kyrie, at iniba ang topic. Dahil nakipaglaban ka kay Silas sa pagkakataong ito, siguradong maaakit mo ang atensyon ng pinakamatandang young master ng pamilya John. Si Blaine ay isang maingat na tao. Sabi, napakalaki ng awtoridad niya sa Golden Sands. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya, ni hindi alam ng sino man ang tungkol sa kanyang lakas. Ang kanyang hindi mahuhulaan na kakayahan ay nagpapaisip sa akin na may mga koneksyon siya sa Evermore, sabi ni Harvey. Natigilan si Kyrie matapos marinig ang sinabi ni Harvey na matagal na niyang inilihim. Hindi siya nakakatulong ngunit lumapit sa kanyang tainga. Alam mo ba, Sir York? Lalong nagiging interesado ako sa'yo. Kasabay nito, huminto ang isang Porsche sa hindi kalayuan. Isang babae ang nakatitig kay Harvey at Kyrie mula sa pababang bintana. Naramdaman ni Harvey na may nakatingin sa kanya nang maupo siya sa passenger seat ng sasakyan. Siya ay likas na lumingon, at nakita ang Porsche. Itinaas na ang bintana ng sasakyan. Mandy, kumunot ang noo ni Harvey. Gusto niyang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit nakaalis na ang Porsche. Napabuntong hininga siya, alam niyang galit ito. Nagpasya siyang humanap ng isa pang pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili bago pa masira ang kanyang muling pag-aasawa. Nang mapagtantong may kung ano sa isipan ni Harvey, tumigil si Kyrie sa panunokso sa kanya. Mabilis siyang umalis matapos siyang dalhin sa Fortune Hall. Hindi rin naman hiniling ni Harvey na manatili si Kyrie. Nagsimula siyang mag-asikaso sa mga customer pagkatapos magpakulo ng tsaa para sa sarili. Sa isang banda, gusto niyang i-distract ang sarili sa ibang bagay pansamantala. Sa kabilang banda, gusto niyang palaguin ang kanyang negosyo para talagang maakit niya si Evermore.
Hindi man lang siya tititigan ng organisasyon kung wala siyang negosyong ganito. Pumunta si Castile sa main hall matapos mabalitaan ang pagdating ni Harvey. Ang dalawa ay ganap na magkasabay sa kanilang pagsisimula sa pag-aalaga sa mga customer. Maraming mga customer ang nagpakita, at ang ilan ay gumastos pa ng maraming pera. Na sinabi, karamihan sa mga customer alinman ay humiling ng mga simpleng gawain tulad ng pag-inspeksyon sa kanilang mga bahay o pagtatanong tungkol sa pangkalahatang kondisyon ng kanilang mga anak. Matapos ang isang buong tanghali ng pagtatrabaho, ang mga lansangan ay napuno ng mga tunog ng tambol. Bubuksan na sana ni Harvey ang business niya ulit after lunch. Ang malalakas at nakakabinging mga paputok ay nagpaputok. Lumabas si Harvey para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa hindi kalayuan, isang bagong lugar na pinangalanang Volton Hall ay nagbukas para sa negosyo. Ang lugar ay mas malaki kaysa sa Fortune Hall at pinalamutian ng mararangya. Ilang magagandang babae na may magagandang damit na nagpapakita ng kanilang mga payat na binti ay nasa labas, na tinatanggap ang mga bisita. Higit sa lahat, sinabi iyon ng Volton Hall na libre ang kanilang mga serbisyo sa loob ng isang buong linggo, at ibabalik nila ang pera kung walang maitulong ang kanilang mga serbisyo. Ang mga gustong bumisita sa Fortune Hall ay agad na pumasok sa Volton Hall. Matagal na naging tahimik ang Fortune Hall. Ito ay medyo isang mapagpahirap na tanawin. Tiningnan ni Castile ang bakanting lugar, at hindi nasisiyahan. Malinaw na kinalaban nila tayo, Master York. Reklamo niya. Kung maaakit nila ang lahat ng ating mga customer, magiging ganap tayong malaya, sabi ni Harvey. Wala naman siyang planong magnegosyo dito talaga. Ang pag-akit sa Evermore ang kanyang pangunahing prioridad. Nag-aalala siya na hindi niya makukuha ang atensyon ni Evermore nang walang malaking negosyo. Dahil may bagong karibal sa bayan, normal lang na walang laman ang Fortune Hall. Alam ni Castile na walang pakialam si Harvey sa ganoong maliit na negosyo, lalo na sa paghusga sa kanyang mga kakayahan. As expected from you, Master York, nakangiti niyang sabi habang nakatingin sa mahabang pila ng mga tao sa harapan niya. I'll bring some tea for you, then. We can watch the show while we're at it. Tumango si Harvey at umupo, na matiyag ang naghihintay sa kanyang tasa ng tsaa. Ngunit sa sandaling ito, isang batang mag-asawa ang lumapit kay Castile. Nagpapanik ang asawa habang nagsasalita. Master Foster, sigaw niya. I heard that Fortune Hall can deal with anything. Please, tingnan mo ang asawa ko. We've been married for 8 years. We've always wanted a child, but we just couldn't get one, he said. Nakapunta na kami sa bawat pangunahing ospital sa Walsing at Mordo, ngunit wala kaming mahanap. Sinabi sa amin ng isang kamag-anak na maaaring dahil ito sa aming kakulangan ng enerhiya. Kailangan namin ng geomancy expert para tulungan kami. Narinig namin na ang Fortune Hall ang pinakamatandang lugar sa Golden Sands. Ang may-ari dito ay isa ring kahanga-hangang eksperto sa geomancy. Pakiusap. Tulungan mo kaming tingnan. Kailangan talaga namin ng bata. Please. Sa wakas ay nagsalita ang kanyang magandang asawa. Huwag kang mag-alala, honey. Narinig ko na ang Fortune Hall ay ipinasa sa siyam na iba't ibang henerasyon. Dati ay may isang prinsipe na hindi makagawa ng isang sanggol sa panahon ng Whip Dynasty, ngunit agad niyang hinarap ang problema pagkatapos kumonsulta sa Fortune Hall. Kakayanin nila ang lahat. Hindi nila tayo bibiguin. Kumunot ang noo ni Harvey. Kahit na mataas ang sinabi ng mag-asawa tungkol sa Fortune Hall, talagang pinaplano nilang ilagay ang lahat ng sisihin sa lugar. Maliban sa pagharap sa kanilang kakulangan ng enerhiya, maaari din nilang akusahan ang Fortune Hall bilang isang napakalaking scam at ginagawa ng anuman ang kanilang ikalulugod kung ang kanilang problema ay hindi nalutas. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang mag-asawa. Ang babae ay malapit na sa edad na 30s. Siya ay may matangkad at magandang mukha. Ang kanyang buhok ay umabot sa kanyang balikat, at may scarf sa leeg niya. Siya ay nagkaroon ng isang kakaibang hitsura. Kung lalakad siya sa kalye, tiyak na maaagaw niya ang atensyon.
Sa totoo lang, lihim na nakatingin sa kanya ang mga customer sa paligid. Maging si Castile ay hindi maiwasang mapasulyap ng kaunti sa nakakaakit na babae. Si Harvey naman ay nanatiling kalmado. Hindi mo kayang magkaanak, sabi mo, sabi niya. Pakisulat ang iyong impormasyon dito. Iniabot ni Castile ang isang papel para isulat ng babae ang kanyang mga detalye. Pagkatapos, nagsimula siyang tumingin sa kanyang compass at libro. Ilang sandali pa, napakunot ang noo ni Castile. May problema ba sa asawa ko, Master Foster? Tanong ng asawa. Tingnan ko ulit, sagot ni Castile. Sumimangot na naman siya. Matagal niyang binilang gamit ang kanyang mga daliri, saka ngumiti ng mapait at walang magawang umiling. Sa paghusga sa impormasyong ibinigay ng babae, dapat siyang magkaroon ng maraming anak. Dahil punong-puno ng pula ang ulo niya, parang hindi rin siya nawawalan ng lakas. Ito ay medyo isang misteryo. Magalang na naglakad si Castile papunta kay Harvey. I must be too unexperienced, Master York. Wala akong mahanap. Siguro dapat mo silang tingnan sa halip. Tumango si Harvey at tiningnan ang impormasyong ibinigay ng babae, pagkatapos ay sa kanya. Dapat umalis ka na. Ano? Natigilan ang lalaki, na naiinis. Ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi mo kayang harapin ang problema, sabihin mo lang. Bakit mo kami pinapaalis? Tama yan. Galit din ang babae. Ang Fortune Hall ay isang kilalang lugar. How dare you treat your customers like this? Kahit wala kang maitutulong, dapat mong sabihin sa amin na umalis kami ng maayos. Nagkatinginan lahat ng mga customer. Nandito lang sila dahil sinabihan sila tungkol sa Fortune Hall na mga kahanga-hangang gawa. Hindi nila akalain na magiging ganito kainip si Harvey. Masama lang na hindi niya malutas ang problema, ngunit sinabi niya sa mga customer na umalis ng walang pag-aalinlangan. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao, tinitingnan si Harvey na walang tiwala at hinamak. Natarante rin si Castile. Anong ginagawa mo, Master York? Kahit wala tayong maitutulong, hindi lang natin dapat itaboy ang mga customer. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Castile. Medyo wala ka pang karanasan. Ngayon, kailangan mong kopyahin ang lahat mula sa Centennial. Mag-book ng 10 beses. Pagkatapos ay humigop siya ng tsaa para mapawi ang kanyang uhaw. Sigurado ka bang ayaw mong umalis ngayon? Masama sa'yo kung mananatili tayo sa topic. Malamig na pinandilata ng asawa si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sino bang nasa tamang pag-iisip ang magnenegosyo ng ganito? Lagi namang tama ang mga customer. Isusumbong kita sa housing department ngayon din. Wala akong pakialam kung anong klaseng background at kapangyarihan ang mayroon ka. Gusto kong isara ang lugar na ito. Malamig na tumawa ang magandang babae. Tama. Walang galang kayo. Hindi na kami babalik dito kahit kailan. Gustong mamagitan ni Castile sa sitwasyon, ngunit agad siyang napatigil nang makitang nakatitig sa kanya si Harvey. Nagsimulang sumigaw ang mag-asawa matapos makita si Harvey na nakaupo roon nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan. Saglit lang, pumunta rito ang mga taong nakapila sa labas ng Volton Hall para manood ng palabas. Pagkatapos ng lahat, likas na sa tao ang maghanap ng tsismis. Ang Fortune Hall ay ganap na napuno. Tulungan mo kami. Nagpunta kami dito mula sa Walls Inn para humingi ng tulong. At saka anong nangyari? Itong lalaking ito ay manloloko lang. Forget helping us, talagang sinabihan niya kaming umalis. At least may katangahan. Galit na galit ang asawa. Dapat isara na natin ang lugar na ito ngayon din. Tama ba ako? Ang daming nagchichismisan, na iniisip na ang Fortune Hall ay sumikat lang sa pagpapakitang gilas. Malinaw sila ay walang ideya kung ano talaga ang katotohanan. Nahulog ang lugar pagkatapos magpalat ng may-ari. Dapat itigil na lang natin ang pagpunta dito sa hinaharap. Enough yapang. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa at lumapit sa mga tao. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang palad pasulong. Agad na pinalipad ang mag-asawa. Napahiyaw sila sa sakit habang bumagsak sa lupa. Oh, sinaktan niya kami. Sigaw ng asawa sa nakadaing na tono. Sinaktan niya kami.
Tawagan ang mga pulis. Maraming tao ang nagsimulang maglabas ng kanilang mga telepono, na hindi na makayanan ang panunood. Ngumiti si Harvey, at hindi nag-abalang pigilan sila. Hindi sapat ang mga pulis. Kumuha ka rin ng mga reporter dito. Kung tutusin, hindi ko naman matutulungan ang lalaking hindi makapag-reproduce. Tutulungan ka pa naming gumawa ng ilang advertising. Tingnan mo kung may makakatulong talaga. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4435. Isang lalaki, hindi kayang magparami. Natigilan ang karamihan, pagkatapos ay tumigil sa pagdial. Natigilan ang mag-asawa, nagtataka silang tumingin kay Harvey. How dare you slander us, bastard ka? Agad na natauhan ang asawa. Napakagandang babae ng asawa ko, pero lalaki ang tawag mo sa kanya. Ito ay isang malaking pagkakasala. Sisirain ko ang buong tindahan mo ngayon din. Gusto mo ba ngayon? Napangiti si Harvey at muling hinampas sa lupa ang mag-asawa. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon ng isang lalaki, tapos tatanungin mo ako kung bakit hindi siya makapanganak. At pagkatapos ay hinihiling mo sa akin na lutisin ang problema. Sa tingin mo ba ang Centennial Book ay for show lang? Sa tingin mo ba hindi ko masabi? Dapat sinabi mo na lang na pwede ka ng manganak. I'll even look for a good date for you. Sinipa ni Harvey ang tinaguriang babae sa lupa bago hinila ang kanyang scarf. Isang Adam's apple ang makikita sa kanya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang karamihan ay naging ganap na hindi makapagsalita. Lalaki siya, yung bastard. No wonder nakasuot siya ng scarf sa ganitong panahon. What a pervert. Kung mabubuntis ang lalaking iyon pagkatapos pumunta rito, malamang na lumilipad na ang mga baboy. Baka naman may paraan. Kunin si Master York para patayin silang dalawa. Kung papalarin sila, isisilang muli bilang lalaki at babae. Sinisigawan ng mga customer ang mag-asawa matapos manlinlang. Ang ilan sa kanila ay nagbabalak pang talunin ang dalawa sa taas. Natigilan si Castile. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit gusto ni Harvey na kopyahin niya ang Centennial Book. Pagkatapos ng lahat, magiging madaling matukoy ang kasarian ng isang tao gamit ang impormasyong ibinigay. Upang isipin na nakalimutan niya ang tungkol sa isang pangunahing kasanayan sa init ng sandali. Nadapa ang lalaki bago binuhat ang tinatawag niyang asawa, na nagngangalit ang mga ngipin. Maghintay ka lang, bastard ka. Hindi ka makakatakas dito. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Dahil mahilig kayong dalawa sa paglalaro, makikipaglaro ako. Go, baliin ang isa sa kanilang mga braso bawat isa. Ang ilang mga mandirigma ng Newgate Chamber of Commerce ay sumugod, na nakangisi ng masama. Walang tumayo laban sa Fortune Hall. Sa halip, lahat ng tao ay naghiyawan ng malakas. Pagkatapos ng insidente, mas naging maayos ang Fortune Hall at lalong nakilala. May isang taong naglagay ng lahat sa online, na ginagawa ang Fortune Hall sa isang internet sensation. Bukod sa mga customer na dumating para humingi ng tulong, marami rin ang dumating para kumuha ng litrato. Tuluyan nang hindi naka-imek si Harvey. Akala niya ay magkakaroon siya ng kaunting oras, ngunit sa sobrang abala niya ay hindi niya magawa na uminom ng isang solong higop ng tubig. Sa gabi, naghanda si Leona ng mesa na puno ng masasarap na pagkain. Master York, ang mag-asawang nagdulot sa atin ng kaguluhan ay dapat na sinusuportahan ng isang tao. Hindi sila mangangahas na labanan tayo. Kung hindi yun ang nangyari, hindi mo ba titingnan yung dalawa? Taga Volton Hall siguro sila. Two of a trade bihira magkasundo, right? Inihayag ni Castile ang isang hitsura ng realisasyon. Nakikita ko, hahayaan na lang ba natin itong dumausdes? Nagpunta sila dito para guluhin tayo. Hindi ba't magmumukha tayong madaling i-target kung hahayaan lang natin sila? Hindi na kailangan, sagot ni Harvey. We should give them a chance. After all, it's only proper to hold back a little. At saka, ang kanilang mga nabali na braso ay dapat na nagkakahalaga ng maraming pera upang ayusin.
Kung alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanila, hindi na nila tayo guguluhin pagkatapos nito. Siyempre, kung may death wish pa sila, I wouldn't mind playing along also. Nakikita ko. Tumango si Castile. Marami siyang natutunan sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung paano nagtatrabaho si Harvey. Humigop si Harvey ng kanyang tsaa, na nahulaan niya na malamang na dumating ang mag-asawa upang subukan siya sa ngalan ni Evermore. Kaya, hindi niya ginawang nais na makaakit ng anumang hindi gustong atensyon. Ang mga sumunod na araw ay smooth sailing para sa Fortune Hall na mga customer. Maraming tao ang pumunta dito matapos makita ang balita. Walang pinigil si Harvey sa paglutas ng kanilang mga problema. Taos-puso silang narito upang humingi ng tulong pagkatapos ng lahat. Ang mga customer na talagang nababagabag ay nahawakan ng madali. May mga paraan para makitungo sa mga taong paranoid lang din. Hindi rin hihingi si Harvey ng maraming pera, hahayaan niya ang mga customer na magpasya kung magkano ang gusto nilang bayaran. Dahil dito, bibisita ang mga tao mula sa lahat ng uri ng background. Mabilis na lumawak ang pangalan ng Fortune Hall sa Golden Sands. Maging ang mga tagalabas ay nagsimula ng makarinig dito. Sakto nang nagpaplano si Harvey na isara ang tindahan para sa isang pahinga, isang mahinang mukhang matandang lalaki ang nagpakita. Nagkaroon ng kasamaan ng enerhiya ang nakapaligid sa kanya. "Tulungan mo ako, Master York." Bulalas niya na nagmamadaling lumapit kay Harvey. "Huminto ako sa paglabas sa mga nakaraang araw, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Mamamatay na ba talaga ako?" Natigilan si Harvey, pagkatapos ay napagtanto na ito ay ang parehong tao na mahilig tumakbo sa paligid ng mga sementeryo, si Aston Lee. Upang ganap na harapin ang problema ni Aston, sinabihan ni Harvey si Castile na magtungo sa loob ng bahay ni Aston upang tingnan kung may nangyari na negatibong nakakaapekto sa kanya. Gayunpaman, walang natagpuan. Sa ngayon, ito na ang ikatlong pagbisita ni Aston. Kumunat ang noo ni Harvey at sinenyasan si Aston na umupo. Pagkatapos, pinindot niya ang pulso ni Aston habang nakatingin sa compass. "This is nothing. Siguradong nilalamig ka ngayon," nakangiting sabi niya. "Dapat ayos ka lang. Kumuha ka lang ng doktor para resetahan ka ng gamot at gagaling ka." "Hindi ako naniniwala sa mga bagay na iyon, Master York. Sa tingin ko, hindi rin ito ordinaryong sipon." Nakakatakot ang itsura ni Aston. "Hindi mo ba ako matutulungan sa halip? Sinasabi ng lahat na talagang kahanga-hanga ang iyong mga kakayahan. Dapat madali para sa iyo ito, di ba?" Nang makita ang miserableng mukha ng lalaki, tumango si Harvey. "Sige, tutulungan kita." Sa mga mata ni Harvey, malamang paranoid lang si Aston. Angkop para kay Harvey na harapin ang sitwasyon minsan at para sa lahat. Mabilis na gumuhit si Harvey ng antang-antang na may cinnabar, at sinindihan ito. Pagkatapos, ibinaon niya ito sa isang mangkok ng tubig. Nakangiti niyang inabot ang bowl kay Aston. "Eto, baka magtae ka pagkatapos mong inumin ito, pero sapat na ito para linisin ang evil energy mo. Uminom ka pa ng tubig at magpahinga. Dapat bukas bumalik ka na sa normal." "Oo naman. Salamat, Master York." Nang inag ang katawan ni Aston, at nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang tiyan niya, sabay turo kay Harvey habang nanginginig siya. Maya-maya pa ay bumagsak siya sa lupa. "Anong pinakain mo sakin, bastard ka?" Lumabas ang puting bula sa kanyang bibig, at huminto siya sa paghinga. Wala siyang pinagkaiba sa isang bangkay. Napabuntong hininga ang ibang mga customer, na napaatras sa takot. Ang mga babae ay nagsisigawan, na natatakot. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata, na isang lalaking nabubuhay pa ilang minuto ang nakalipas ay biglang namatay. Anong nangyayari dito? Patay na ba talaga siya? Nang may nagsalita, agad na tumahimik ang Fortune Hall. Nagkatinginan ang lahat, pagkatapos ay kusang humakbang paatras. Ang ilan sa kanila ay nanginginig, iniisip na maaaring sila ang susunod. Sinubukan ng mga taong kumain ng anteng-anteng ni Harvey na isuka ito sa kanilang katawan.
Ayaw nilang mamatay ng mag-isa sa isang lugar tulad ng Fortune Hall. Lahat ay pumunta dito dahil nagtiwala sila kay Harvey. Naniniwala sila na kaya niyang lutisin ang anumang problema. Ang pangalan ng Fortune Hall ay lumago lamang sa pamamagitan ng salita ng bibig. Sino ang magpapakita dito pagkatapos ng isang nakakatakot na pangyayari? Napatalon si Castile sa takot. Pumunta siya sa bahay ni Aston, kaya hindi niya alam na ganito pala kaseryoso ang nangyari. Talaga bang pinatay siya ni Master York? Nag-aalinlangan na pumunta si Castile kay Aston at inilagay ang kanyang mga daliri sa palso ni Aston. Naningkit ang kanyang mga mata. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Alam ng lahat ang nangyari matapos makita ang mukha ni Castile. Isang matandang lalaki na nagkataong isang doktor ang naglabas ng kanyang stethoscope para tingnan si Aston. Napabuntong hininga siya pagkatapos. Tumigil ang pagtibok ng puso niya. Walang paraan para mag-CPR ang isang tao sa ganitong edad. Wala na siya. Mapait na tiningnan ng doktor si Harvey. Nasa isang geomancy shop sila, hindi isang klinika. Pinakain lang ni Harvey si Aston dahil sa kabutihan. Gayunpaman, ang buong sitwasyon ay naging isang nakalilitong malabo. Sa madaling salita, malulugi si Harvey para lang mabayaran ang trahedya. Malamang na ikukulong din siya sa likod ng mga rehas ng ilang araw din. Ang mga tao ay nagsimulang magchismis na parang isang bagyo habang sila ay umatras. Anong nangyari sa Fortune Hall? Napakaraming bagay ang patuloy na nangyayari dito nitong mga nakaraang araw. May nagdulot ng kaguluhan dito kahapon, at ngayon ito. Sinumpa ba ang Fortune Hall? Hindi ba ganoon kalakas si Master York? Ang mga customer na dumating sa Fortune Hall ay mabilis na umatras sa takot. Dumating sina Cliff, Luca, at ang iba pa matapos malaman ang sitwasyon. Agad silang kumunat ang noo nang makita ang patay na katawan ni Aston. Madaling harapin ang sitwasyon, magbayad lang ng pera. Hindi rin magiging mahirap para kay Harvey na makaalis sa sitwasyon ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ang reputasyon ng Fortune Hall ay masisira magpakailanman. Matapos marinig ang balita, napaiyak si Leona. Hindi siya nag-aalala tungkol sa Fortune Hall. Sa halip, natakot siya na si Harvey ay walang pagpipilian kundi ang huminto sa pagiging eksperto sa geomancy at umalis sa lugar. Nabawi ni Castile ang kanyang pagkakalmado at nilapitan si Harvey. Wala akong maramdamang pulso, Master York. Anong gagawin natin ngayon? Nanginginig si Castile pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, dahil ito ang unang beses niyang haharapin ang ganoong sitwasyon. Nakuha ko ito. Lumabas si Harvey at tinitigan ang noo ni Aston. Mukha siyang natuwa. Ito ay medyo mahirap, Sir York, sabi ng doktor. Pinakamahusay mong harapin ito ng pribado. Kung hindi, ang departamento ng pabahay at ang pulisya ay makisangkot kapag tumawag ang mga tao para sa tulong. Baka makulong ka kung mangyari man iyon. Dapat siguro ay magbigay ka rin ng kabayaran. Natural, sinasabi niya ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Harvey. Ayaw niyang makulong ang isang binatang tulad ni Harvey dahil sa maling paratang. Napangiti si Harvey. Don't worry, mahinahon niyang sabi. Hinding-hindi magkakaproblema ang Fortune Hall. Walang makapagsara nito. Isang Iveco van ang nakaparada sa labas, at bumukas ang mga pinto. Maraming tao ang nagmadaling lumabas ng van. Biglang sumigaw ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na may malakas na boses sa labas ng Fortune Hall. Anong nangyari sa iyo, Dad? Bakit ka nasa lupa? Namatay ka ba? Ang iba pang sumunod sa kanya ay napuno ng paghamak. Hindi ka maaaring mamatay, Mr. Aston. Ikaw ang aming haligi. Ikaw ang nag-aalaga sa amin simula pa noong mga bata pa kami. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Sabi ko magpa-doktor ka kapag may sakit ka, itay. Dapat ay tumigil ka na sa paghahanap sa mga conmen na tinatawag na mga eksperto sa geomancy. Bakit ayaw mong makinig? Ang mga bagong dating ay mukhang malungkot nang pumasok sila sa loob. Nag-iiyakan na sila sa kalungkutan, at hindi nag-abala na tumingin sa paligid.
Pinatay mo ang tatay ko, bastard ka. Galit na napasigaw ang nasa katanghaliang gulang na babae nang makita niyang si Harvey ang casual na humihigop ng kanyang tsaa, handang maghagis ng mga kamay. Mabilis siyang pinigilan ni Castile at ng iba pa. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, papatayin ko itong manloloko. Banta niya sa lahat ng nandito. Tuloy-tuloy ang sigaw ng babae habang nagngangalit ang mga ngipin. Simple lang ang kanyang layunin, gusto niyang patayin si Harvey. Ibalik mo ang tatay ko. Ibalik mo siya ngayon din. Sigaw niya. Ang kanyang mga tagasunod ay may hawak na mga bakal na paniki habang nakaturo ng masama kay Harvey, na handang kumilos. Gusto mo bang mamatay? Halika, kung gayon. Sumigaw pabalik ang mga construction worker ni Cliff, kahit na parang guilty sila. Walang pakialam si Harvey sa gulo, ni hindi niya pinansin ang nagsisigawan na mga tao. Kalmado siyang nag-text kanina at sa wakas nagsalita na. Kayo ay isang kawili-wiling grupo. Hindi mo man lang tinitigan si Aston at sinisigawan mo na ako, na sinasabing patay na siya. Hindi ba dapat tumawag ka na lang ng ambulansya? At saka, 5 minuto pa lang siyang patay. Wala pang kumontak kahit kanino, andito na kayo na may mga bakal na paniki. Alam mo naman sigurong mamamatay siya diba? Nag-vibrate ang phone ni Castile. Matapos makita ang text sa kanyang screen, umalis siya nang hindi gumagawa ng ingay. Kalokohan. Walang intensyon ang babaeng nasa katanghaliang gulang na makipag-usap kay Harvey. Galit na galit ang itsura niya. Pinatay mo siya, tapos kami ang sinisisi mo ngayon. Tao ka pa ba? Ang iba ay nagsiwalat ng matuwid na mga ekspresyon at nagsimulang sumigaw din. Tama. Nakita ng lahat na namatay siya pagkatapos mong pinakain. How dare you push the blame after all that? Higit sa lahat, how dare you try to cure someone when you're just a geomancy expert? What a joke! Fortune Hall. Naipasa sa Siyam na magkakaibang henerasyon. Ang lugar na ito ay isang scam. Nakakatakot na paraan para mamatay, si Mr. Aston. Minsan lang hindi sapat. Kailangan lang niyang sumipsip ng pera mo hanggang mamatay ka. Naghiyawan ang mga tao sa matinding paghihirap, na para bang may kakilakilabot na nangyayari sa harapan ng kanilang mga mata. Buntong hininga, napakawalang ingat mo, Master York. Sa tingin mo ba talaga kayang harapin ang anteng-anteng na iyon ng evil energy? What a joke! Pwede bang tumigil ka na sa pamahiin at gawin mo na lang ang trabaho mo? Oo. Nakakuha ka na ng ilang dolyar sa aming mga wallet. Alam mo ba kung gaano kaliit ang pera ng buong pamilya bawat araw? Humingi ka ng tawad. Kung kakasuhan ka nila, hindi lang isasara ang fortune hall mo, kundi ikukulong ka sa likod ng mga rehas bilang mabuti. Walang tigil na sinisiraan ng mga sakam na customer si Harvey. Akala nila na brainwash na sila sa paniniwala sa ganoong binata. Nagplano rin silang pumunta sa ibang lugar para sa konsultasyon sa halip na Fortune Hall. Masama kung namatay sila pagkatapos humingi ng tulong kung tutuusin. Nang makita siyang may kapangyarihan, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay naging mabangis. Nakikita mo ba yun, bastard ka? Walang tanga dito. Alam ng lahat na niloloko mo ang mga tao. Hindi ka makakatakas dito. Humingi ka na ng tawad. Kung hindi, hahabulin ka namin hanggang sa dulo ng mundo. Bahagyang ngumiti si Harvey, na walang kibo. Anong gusto mo? O sa halip, ano ang plano mong gawin ko? Napamura ang babae sa dibdib matapos marinig ang mga salitang iyon. Simple, 2 bagay. Isa, bayaran kami ng 1.5 milyong dolyar ngayon. Pangalawa, isusumbong ka namin sa departamento ng pabahay at isasara ang buong lugar na ito. Mayroon kang 1 minuto para pag-isipan ito. Kabanata 4440. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang ulo at mayabang na tumingin sa kanyang paligid. Napangiti tuloy si Harvey. Hindi ko gusto ang mga kondisyon, bagaman. How about this? Bubuhayin ko ngayon ang papa mo. Natigilan ang babae nang marinig ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan din ang ibang mga customer. Pinisil ni Castile ang kanyang ilong, na may isang mangkok sa kamay.
Isang mabangong amoy ang umalangaw sa hangin pagkapasok niya sa loob ng bulwagan. Ang pangit ng mukha ng babae. Anong ginagawa mo? Patay na ang tatay mo. Mayroon akong concoction na ginawa ko sa sarili ko para sa muling pagkabuhay. Pinisil ni Harvey ang ilong niya habang nagsasalita. Isinusumpa ko sa aking pangalan, na kapag nainom niya ito, mas mabilis siyang mabubuhay kaysa sa bilis ng liwanag. Kung hindi, isasara ko ang lugar na ito at ibibigay ko ang pera mo, hindi sapat ang 1.5 milyon. Babayaran kita ng 15 milyon. Napa-atres si Harvey ng ilang hakbang. Pakainin mo siya, Castile. Hindi nakaimak si Castile. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinanggal niya ang takip sa mangkok. Isang mabahong amoy ang napuno sa hangin. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang likido, o kung saan nakuha ni Castile. Kahit ang mga baboy ay hindi umiinom ng katulad nito. Kinuha ni Harvey ang isang bote ng air freshener na inihanda niya noon at sinimulang espray yun sa paligid niya. Bilasan mo. Castile, kailangan nating iligtas ang buhay ng lalaking iyon. Bubuksan na sana ni Castile ang bibig ni Aston. How dare you do something like this to a corpse, you bastard? This is a serious offense. Hindi ako papayag dito. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa van bago sumigaw sa galit at umaban, na gustong huminto si Castile mula sa pagpapakain kay Aston ng gamot. Naglock ng mga tingin sina Cliff at Luca, at mabilis na napagtanto kung ano ang nangyayari. Mabilis nilang ikanaway ang kanilang mga kamay, at humakbang ang mga construction worker para harangan ang dinadaanan ng mga lalaki. Bam, bam, bam. Gayunpaman, pinalo silang lahat ng nasa katanghaliang gulang na babae ng isang suntok bago sila makalapit. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang umubo ng maraming dugo. Namanhid sina Cliff at Luca nang makita nila ito. Sila ay karaniwang medyo malakas, ngunit sa pagtatapos ng araw, sila ay hindi mga eksperto sa martial arts. Kahanga-hangang lakas, the 8 extremes. Interesting. Si Harvey ay tumawa at casual niyang ibinaba ang kamay paharap, na parang langaw na hinampas ang babae. Nag-spray pa siya ng air freshener sa paligid ni Castile at Aston, tinitiyak na ang lahat ay hindi maaapektuhan ng baho. Marami pang tao ang sumugod, na handang sumalungat kay Harvey. Gayunpaman, lahat sila ay sinampal sa lupa pati na rin. Nakahiga silang paralisado, puno ng kawalan ng paniniwala. Hindi nila inaasahan na magiging kahanga-hanga si Harvey na kaya niyang ibagsak ang napakaraming eksperto sa isang pagkakataon. Sabay buka ni Castile sa bibig ni Aston at nagbuhos ng gamot. Hindi, sigaw ng babae.